ang topic natin ngayon ay being a blessing sa ating family. Being a blessing sa ating family. Di ba meron tayong mga pinag-aaralan sa mga school. Meron tayong mga pinag-aaralan sa church. Meron kasing mga karamihan sa mga young Christian, yung mga bagong nananampalataya na nagiging professional, very active dun sa mga gawain sa Lord. Katulad nung isang kabataan na naging member ng isang church. At naging member siya ng church. At pagkatapos niya maging member ng church, naging member din siya ng mga worship team. Nagkaroon siya ng mga aktibidad na may kaugnayan sa mga gawain sa simbahan. At yung kanyang regular na ginagawa sa simbahan ay nakikita siya ng mga leaders na napakagandang ehemplo dahil very active ang kanyang mga ginagawa at talagang tuloy-tuloy yung kanyang pagsisilbi bilang volunteer sa isang church. Ngayon, pagka uuwi siya ng bahay, ay dumidiretso na siya sa kanyang kwarto at doon ay nagpapahinga at lagi siyang hindi nakakausap ng kanyang mga kapatid. His parents and siblings, on the other hand, rarely see him and talk to him at home. Ibig sabihin, hindi siya nakakausap. Every time he comes home from work, going to church, he heads straight to his room. And even though he is already earning money, he does not contribute to their household expenses. Minsan, nilapitan siya ng kanyang kapatid. Ang sabi ng kanyang kapatid, "Kuya, can you lend me 500 pesos? I need it for school." Ang sabi ng kanyang kapatid. Itong kabataan na to, sabi niya, nagalit siya. Sabi niya sa kanyang kapatid, "Why are you asking me? Bakit ka sa akin hihingi? You should save some of your allowance para sa mga ganyang klaseng activity mo sa eskwelahan." Ang sabi ng kanyang kapatid na active member ng isang simbahan. So, his sister left. Umalis yung kanyang kapatid na babae sa kanyang kwarto, wondering bakit kaya itong aking kuya napakabait sa simbahan at talagang napaka-active. Pagdating dito sa mga bagay na maliliit, napakahirap na humingi ng tulong. So, itong kabataang ito na very active sa church ay nagdo-donate sa simbahan, nagbibigay sa lahat ng klase ng mga activity sa simbahan. Pero pagdating daw sa kanya, na kapatid niyang babae, never siyang naging matulungin. Ibig sabihin, 500 lang yung hinihingi niya, pero hindi siya napagbigyan. Ang sabi dito, it is sad to see this kind of sin na playing in a Christian home. Nangyayari pala ito sa mga Christian home. Some people say they love God, but unfortunately, this love doesn't spill over to their family. They are generous to others, but stingy with their own flesh and blood. Ang sabi dito, Paul said to some cutting words, "Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith, and it's worse than an unbeliever." Sa 1 Timothy 5:8. May it never be said to you that in loving God, you forgot about loving your own family. May mga sitwasyon kasi tayo na very active tayo sa church, nagbibigay tayo sa mga tulong sa church, nagiging mabuti tayong kasama ng mga church, walang masama doon. But it should reflect sa buhay natin sa ating sariling pamilya. Kailangan nating maging first testimony sa pamilya natin. Kung tayo nagbibigay ng tulong sa simbahan, mas inuuna dapat natin yung ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo umaatin sa church para maging mabuti sa mga taong hindi nating kilala. Kaya tayo umaatin ng church para mas lalo nating mahalin yung mga mahal natin sa buhay. So ang sabi dito sa 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Mahalin mo muna ang iyong mga mahal sa buhay, then, tsaka mo patunayan yung iyong pagiging Christian sa ibang tao. Kailangan yung mga mahal mo muna sa buhay ang unahin mo.
manalangin tayo at ipag-pray natin yung mga ganitong salita. Dear God, I admit that in my desire to serve you, I sometimes forget that I should bless my family too. Help me to know how I can best show my love to others, especially sa mga taong malapit sa akin. At meron ba tayong mga family member o relative na kailangan ng tulong? Meron ba? Open your heart and open your pocket. Be generous. If God has been providing for your own needs, be a blessing to help provide for a family member. So ito ang aral na gusto ng Diyos na malaman natin. Love without action is fake. Be ready to give and not just take. So ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Be a blessing sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong maging maramot sa mga mahal natin sa buhay. Kasi hindi ibig sabihin na tayo magaling sa ibang tao, sa sarili nating pamilya, hindi tayo nagbibigay ng enough. Kaya first, mahalin natin yung ating mga mahal sa buhay. Then, tsaka natin pakita sa iba yung pagmamahal natin sa kanila. Pagtanggol natin yung ating mga mahal sa buhay, doon sa mga taong naninira, at huwag natin siraan yung sarili nating pamilya. Kasi yan ang sinasabi ni Pablo. So, any more you want to add, Mami? May gusto ko pang i-add. Ano ba? Ayun, kaya nga, kaya binigay sa atin yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, kasi yun ang binigay sa atin ni Lord para alagaan.